Nung una, Senator Panglito Lacson was targeting Senator Erwin. Kaya nga yung contractor, di ba, sa opisina niya, sa Senate, may ebidensya daw siya. Senator na, sa iba naman nanggaling to, yung sinabi Senator na may party list, na may mga problema din yung mga kontrata and everything. Pero nung naging bata na niya at nauutusan na niya, kampi-kampi na, di ba? So, nung May 11 na pumayag ako sa grupo na ako ang kandidato ng Senate President, we were really hoping na priority yung moral recovery natin, economic recovery natin, a fair impeachment, tapos finding a way forward with the administration kung paano ayusin tong flood control problem, yung repentance, reform, accountability. Ang problema, hindi papayag si Senator Lacson na hindi siya boss. So ulitin ko po, dalawa po kasi yung ghost, di ba? Ang ghost is project at saka ghost po is people, di ba? Yung sa Pinoy ba, marami pa ring maniniwala na pagka mali yung pagkamatay, may multo, may ghost. So wala pong ghost sa amin. Ghost po na ghost project. At kung sasabihin niya ghost ng Kuratong Baleleng, and with all due respect kasi napakalapit ko rin sa pamilya po ng Dacer, sa Dacer Corbito double murder, yung ghost nun na hinohunt pa rin kung sino yung tunay na nagpatay at yung mga mastermind nun, wala po sa Taguig yun, Senator Lacson. Hanapin mo kung nasan yung mga ghost na yon, di ba? Ang hilig mo kasi mag-smuggle ng mga issues na wala namang kilalaman sa pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan impeachment. Biglang may investigasyon ng NBI, sasawsaw ka. Then ismasmuggle mo yung issue ng Taguig. You want to cement kasi all these issues na para ikaw lang ang bida. Hindi naman po ako nakikibida eh. 'Di ba si Senator Marcoleta, alam namin ginawa mo behind the scenes, yung case build up, hindi mo naman trabaho 'yon. Tayo, matagal tayo magkasama. Kilala ko rin naman yung mga nagbibigay sa'yo pag eleksyon eh. Di mo naman dineclare, di ba? So plunder din ba yon? Or ang sagot mo, pareho kay Senator Marcoleta, ginamit mo naman yon. Di ba? Ginamit mo naman yon. Hindi mo namang binulsa. Kaya nga sinasabi nung mga lawyers, 90% to 100% makukulong kung yung doktrina kay Marcoleta ay gagamitin sa lahat, di ba? So guys, integrity napaka-importante sa church, sa school, sa teachers, sa isang bansa, sa ekonomiya natin. So, seryosohin natin yung impeachment. Kaya kami nililito eh. Kasi bukas supina pag-uusapan, Tuesday yung NBI. Yon, tapos yung NBI sinupina yung organizing committee ng Southeast Asian Games sa Friday. So, maging, kanina sabi ko yung hate the sin, not the sinner. So wala pa naman ako dun sa hate the sin, love the sinner. Lalo kung kadebate mo kasi minsan syempre tao ka rin. But kailangan dumating tayo doon, di ba? But the very least, don't hate the sinner. So may pag-asa ka pa, Senator Lacson, kasi may history ka naman ng paninindigan. Tapos, alam mo naman sinong mastermind, alam mo naman saan napunta yung pera. Ilan na lumapit sa'yo na may ebidensya, kaya lang tinalikuran mo na, kaya hindi ka kinakausap. Pero pagka tinalikuran mo yung amo sa admin at binalik mo, yung integrity is within your hands, hindi sa akin. Pag ang tao may integrity, walang makakasira nun. So kahit pagbintangan mo ako at sabihin mo tinitira ko integrity mo. So lahat ito, ang daming nagpo-post sa kahit anong site, ang daming nagpo-post about you. So hahanapan mo ng dumi yung bawat Pilipino na tingin na wala kang integrity or na sinanla mo yung integrity dyan sa flood control issue na yan. Di tubusin mo, sinanla mo lang naman di tubusin mo. So sayang talaga kasi kung si Senator Ping Lacson, nung after yung mahiya naman kayo, after his speeches, sinundan lang talagang ebidensya, tapos walang pakialam sino nang tatamaan, hahabulin. Hindi pati siya nandun sa na pag natanggal si VP Sara, natanggal ang presidente, magiging presidente si VP Sara. Pag si VP Sara pwedeng tumakbo, baka talo silang lahat. So ang naisip ni Senator Lacson, hindi ako mananalo nito, di ba? Tumakbo ng presidente, tumakbo ng vice president, alam naman natin
kahit anong deny niya, yan ang talagang ambisyon niya. But again, tignan nyo, sa haba ng ating pag-uusap today, ang issue talaga dito, yung impeachment, yung mga issues how to make it fair, non-political. Secondly, paano ma-solve tong flood control, no? When I say flood control, I'm talking about all the corruption issues sa ating bansa. Pero ito kasi pinakamalaki. At pinakamalaki yung mga nasa likod nito. Kaya kung ma-solve natin yan, may way talaga to redemption, di ba? Repentance, renewal, revival, repentance, di ba? So, may plano na kasi yan. Kaya mapapagalitan yan si Senator Lacson. Takot lang yung iba pero mapapagalitan din yan. May plano na kasi. Announce ayuda, announce yung ibang kakasuhan, ilang congressman. Medyo hirap pa sila kung yung former speaker ay kakasuhan o hindi. Tapos i-announce sa SONA yan, tapos balik sa impeachment. Sinisira ni Senator Lacson kasi ako ang sinisiraan ng sinisiraan. I'm just doing my job sa impeachment court, just like any one of you, di ba? But hindi ka maglatag ng plano, Senator Lacson? Why don't you tell the Filipino people, if we've gone to get to the bottom of the flood control, eto plano, eto listahan ng mga witnesses na hindi pa tinawag, eto yung mga LGU, Quezon City, Mandaluyong, Makati, Parañaque, basta lahat sa Metro Manila, tapos lahat ng highly urbanized city, eto mga probinsya. Hindi ko sinasabing may problema yung mga city na yan. Ang sinasabi ko, ipakita ni Senator Lacson na hindi yung inis lang siya sa isang tao. Kasi paano naman tayo nangyari kay ate may naiinis na celebrity? I respect that. Hindi nyo type yung pananalita niya, hindi mo type yung kanyang way of expressing herself, pero yung sasabihin, dapat ikulong na to. Paano naman tayo dumating doon? Hindi mo lang type yung isang tao, gusto mo nang ikulong. Because nga, kung anong itatanim natin, yan ang aanihin natin. At yan ang style na tinutulak nila Senator Lacson. Alright mga kababayan, so gawa natin ng reaction video and also magbigay din tayo ng ating personal na opinion dito nga po sa naging live ni Senator Alan Peter Cayetano, no, patungkol nga po dito sa pag-address niya sa namumuong hidwaan dyan sa Senado, no. Actually, mapapansin talaga natin na iniisa-isa na, no, yung mga nagki-criticize or yung mga lumalaban ngayon sa maling ginagawa ng pamahalaan sa pag-bend ng law, sa mga tanong, no, na maaaring may kinalaman talaga sa integridad, mga kababayan, ng impeachment ngayon na ginagawa laban po sa pangalawang Pangulo ng Pilipinas, kay Vice President Sara Duterte, which is ang pinaka main issue dito, mga kababayan, is paano mabibigyan ng totoong trato o pantay na karapatan itong inaakusahan na si VP Sara Duterte, no, na maging fair at meron talagang checks and balances yung gagawin ng ating mga senator judges, no, kasi alam naman po natin na talagang ang impeachment ay talagang makapangyarihan talaga, no, at maaaring magamit talaga yan sa pamumulitika kapag hindi talaga natin ginamit at ginamit ng maayos, at hindi sumunod talaga sa Constitution. So kung mapapansin niyo, mga kababayan, na ang punot dulo talaga nito is sabihin na natin na ayaw talaga na mapaupo itong susunod na Duterte, no, kasi nga mahirap, no, dahil itong si Vice Presidente ay walang kaibigan pagdating dito sa politika at wala siyang utang na loob sa mga politiko at tiyak talaga na magagampanan niya talaga yung kanyang mga gagawin, no, dahil wala siyang pakialam kasi kung sino ang masasagasaan niya kapag kung sakali kung siya ay maging pangulo ng Pilipinas, siya ay talaga makakagalaw ng maayos, nang walang iniisip na utang na loob na ito ay pagtakpa mo, ito ay pagganyan. Parang nakikita ko lang ito ay based on my personal opinion.
So dito nga po sa naging live ni Senator Alan Peter Cayetano ay talagang binanatan dito si Senator Ping Lacson, no, sa kanyang mga ginagawa. Tsaka obviously naman na makikita din naman natin sa kanyang mga pananalita, sa kanyang mga posting. Hindi ko alam kung siya ba talaga ang nagpo-post noon. Yung mga kumakalat yan sa social media, lalo na yung kay Senator Marcoleta, no, yung mga pahaging niya, no, na mga tila pangungutya dito kay Senator Marcoleta, na meron ako nabasa na parang nung pumasok ay parang yung hinuli ata parang naka-wheelchair ganyan, hindi makalakad, may sakit, chuchu. Tapos nung hinuli na parang nakakapaglakad na, nakakatayo na, nawala yung sakit. Parang ganun ba na kumbaga kung ikaw may respeto ka man lang kahit papaano, no, na alam mo naman siguro yung yung mali mo din, at hindi ka naman malinis, no, at ikaw ay manalamin, no, kung ano yung mga nangyayari. Kasi ito, sa ating lahat, ang may personal knowledge talaga dito si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya yung mga binibitawan niyang salita, accountable talaga dito si Senator Alan, no, kung talagang siya ay pipilitin na patunayan yung kanyang mga aligasyon laban dito kay Ping Lacson, ay lalabas siya ng resibo, kasi hindi niya naman din sisirain yung kanyang pangalan for sure, para lang sa kanyang pansariling interes. Kaya nga sinabi niya din sa unang naging live niya na wag dating kumbaga wag mong i-hate si Senator Ping Lacson, i-hate mo yung kanyang ginagawa. So marahil siguro, no, na siya ay napag-uutusan lang na gawin yung mga dapat gawin on his part, no? Kasi syempre kumbaga ano na din kung may tinatago din siya or pinangangalagaan, pinoprotektahan, siguro gagawin niya din ang lahat para maligtas niya yung sarili niya, 'di ba? So ayun nga, sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano na may oras pa para magbalik loob, sabihin mo yung mga nalalaman mo. Kasi kung maaalala niyo mga kababayan, nung time ni Senator Marcoleta na siya ay chairman ng Blue Ribbon Committee, di ba agad-agad namang inumpisahan yung investigation sa flood control. Then eventually, parang hindi na natin namalayan, napalitan na si Senator Marcoleta, naging chairman naman si Ping Lacson ng Blue Ribbon. Pero sa pag-andar ng Blue Ribbon Committee, parang alam mo yun, parang half-truth lang yung ibinigay sa atin, tas nabiti na tayo. Then, sasabihin nila, no, na wala naman talagang mastermind dun sa nangyaring paano kung walang mangyayaring mastermind dito sa malawakang pagnanakaw ng kaban ng bayan, di ba? So, napaka-imbalido naman ng ating mga highest official kung hindi nila namalayan na nagawan sila ng ganito ng mga nasa nila, subordinate nila, yung mga empleyado nila, 'di ba? So imagine niyo yan mga kababayan, no. So ako, para sa akin na hindi naman talaga si Bongbong Marcos yung nagsiwalat ng kapalpakan sa flood control, kasi naniniwala ako na kung hindi nangyari tong mga bagyo, yung mga kapalpakan ng mga flood control na talagang dumali sa kabuhayan, sa trabaho, at ang worst pa, kumitil pa ng ilang mga buhay ng ating mga kababayang mga inosente, no? So kung hindi nangyari yun, hindi naman lalabas yan eh. Hindi siya mapipilitan na magsalita. Kaya ayun, siya na yung mismong nag-announce na akala niya siguro, no, na kumbaga siya yung magiging hero, siya yung magiging alam mo yun, pasasalamatan ng mamamayang Pilipino. Well, sa kanyang ginawa, no, maaaring sabihin na natin na bigyan natin ng benefit of the doubt. For example, wala siyang kinalaman, 'di ba? Sabihin na natin na inosente siya. Pero bakit nangyari 'yon? Ibig sabihin hindi ka nagtatrabaho, 'di ba? Ibig sabihin hindi mo ini-inspeksyon, hindi mo inaalam kung ano yung nangyayari sa ilalim mo. Ano ginagawa mo bilang isang presidente? Hindi mo inuusisa yung mga proyekto, yung budget na dumadaan, lumalabas, ipinapatupad kung saan ba talaga napupunta yan. 'Di ba? Imagine niyo 'yun. Ganun na lang eh. Kasi kahit pagbalibalik-tarin mo yung pag-iisipan mo din yan, it's either may kinalaman ka or wala kang kinalaman. Kaya lang pag sinabi mo kasing wala kang kinalaman, anong ginawa mo? Ba't nakalusot yung mga yan? Ikaw ang pinakamakapangyarihan. 'Di ba? Nasa iyo ang control ng lahat.
'Di ba? Kung gugustuhin mo talaga lahat nasa iyo. Pero bakit ganun yung nangyari sa flood control scandal? At hindi lang to sabi nga ni Senator Alan Peter Cayetano, 'di ba? Na isa lang ito sa pinakamalaki kasi. Pero once na masolusyonan natin to at mapanagot talaga yung mga tunay na nagkasala, doon na tayo, papunta na din tayo sa mga iba pang mga ahensya na talagang meron ding mga ghost projects, no? Kasi marami mga kababayan, no? Hindi lang natin alam, ito lang talaga yung pinaka famous. So ito yung nais ng taong bayan, yung magkaroon ng justice, transparency, and accountability sa lahat ng mga gumawa ng hindi maganda sa ating bansa. So, doon lang naman tayo maingay Doon lang tayo galit sa selective justice. Na kung ganito yung ginagawa ninyo sa mga nagkikriticize sa gobyerno, lumalaban para sa korupsyon, sana ganyan din yung ginagawa do sa mga taong pinangalanan, mga taong itinuturo. So, ang gulo mga kababayan, no? Pero still, syempre, there is always two sides of stories, no? At hindi natin alam, maging tayo ay nalilito na. Kaya itong mga issue na to, hanggat walang napapanagot, walang maipapakulong talaga according sa mga ebidensya, ito ay still allegation lang, no? Hindi natin pwedeng ituro si Juan na siya talaga yung nagkasala kung wala tayong matibay na ebidensya. Kaya kailangan talaga na magkaisa yung ating mga senador upang nang sa ganun ay lumabas yung katotohanan. And even dito sa impeachment trial ni VP Sara ay manaig sana kung ano yung naaayon sa ating konstitusyon at kung ano talaga yung hatol doon sa mga ebidensyang ilalatag. So wala naman tayong problema dyan sa impeachment na yan kung talaga nagkasala yung tao, panagutin. Pero kung alam naman natin na ito ay ginagamit lamang sa politika, yan yung delikado kasi kung sila ay magtatagumpay sa gagawin nila ngayon kay VP Sara Duterte, kawawa yung mga susunod na henerasyon, no, na ganito na pala, pwede na palang i-bend ang law. So, 'di ba, ang alam natin, dapat sumusunod tayo sa batas. Ano pa man hindi mo pwedeng sabihin na inosente ka para makaligtas ka o ma-exempt ka sa pagkakasala, 'di ba? So sa mga violation, hindi ganoon Pero sa nakikita natin ngayon, basta nasa power ka, basta kakampi ka, parang okay lang na i-bend ang law, medyo baluktotin natin yung batas. So, nakakahiya at nakakalito para sa mga, syempre sila yung mga nasa highest sa position, pinakikinggan sila ng mga ordinaryong Pilipino, nagkakaroon ng kalituhan na, sabi naman ni ganito, tama naman yung ganito, pwede naman na ganito. 'Di ba? O baga nawawala na talaga yung nakasulat dun sa ating sa ating konstitusyon na dapat sundin at dapat tumalima talaga ano't ano pa man ang mangyari.